Yun guys, successful tayo. Nagawa nating dalawa yung input ng head unit ng bago nating Pioneer na DMH AP-BT 6650BT. Nung kinabit to, nilagyan niya ng male to female na USB cable, tapos dito nilagay ng installer yung input ng head unit. Ngayon, ang ginawa ko nung una, binuhay ko tong original na input ng ating head unit. Ngayon, paano ko yan nabuhay? Bumili lang ako ng connector. Kakakabit ko lang ng ating splitter. Bumili ako ng connector online. Pipindot yung head unit natin. Ito yung connector. Ito yung dulo niya. Pakita ko na lang sa description. Tapos ano lang yan, male USB lang yan dulo niyan. Ngayon dito ko siya kinabit. Yan, sa USB input ng ating head unit. Ngayon, paano ko gagawing dalawa yung input nito? Pumili lang ako online ng male to male na USB. Tapos splitter. Sa online ko lang din nabili. Ito yung ating splitter. Ayan. Ngayon from head unit, ito siya yung blue na yan. Yung output, yung input niya ngayon, gagawin natin dalawa. Ayan, yung isa dyan, binuhay ko yung dating original na input ng head unit. Ngayon, yung isa, nilagay ko dito sa ating push start button. Ayan. Yung isa dyan, power. Yung isa, para sa USB. Minsan kasi, pagka ako lang mag-isa nagbabiyahe, pag dito nakalagay, pag kailangan ko yung cellphone, minsan, ang hirap kunin eh. Kunyari, nagkaroon ng problema or nagloko tong head unit. Minsan, naabutin natin, di natin maiwasan yan eh. Ngayon, ito, pag nandito yung phone, madali ko lang ma-access. Kabaliktaran naman dito sa kabila, pag kasama ko si Mrs., gusto niya, pag nanonood siya ng YouTube, yan, abot lang niya. So, kaya binuhay ko din yan. Ngayon, dalawa na input natin, head unit yan. Ito, kay malito dyan, ano yan, male to female USB lang yan. Ginawan ko lang ng paraan para mailagay yan dyan. Which is, okay din, maganda rin tignan. Ayan siya guys, oh. Diba yan? Ang dinikit lang dyan, double adhesive tape lang yan. Tapos from there, pinagapan ko lang yung cable papunta dito. Dalawa yan, mahaba. Yung isa ito, para sa head unit natin. Ito naman, doon to galing. Tapos, ito yung head unit para dito sa sa original input. Ito naman yung galing mismo sa head unit natin. Yan. Punta yan dyan. Salpak na natin. Tapos pakita ko sa inyo yung finished product. Yung power, saan ko kinabit yung power nito? Pinagapan ko lang din yan. Ito yan. Nako-control ko yan gamit to. Ito dashcam yan. Mamaya mag-on yan. Medyo delay lang. Okay, dashcam. Off muna natin. Tapos ito chargers yan. Chargers ng ilaw dapat patay yung ilaw niyan. Chargers yan ng smartwatch tsaka ng cellphones. Pag naka-on yan, on lahat ng charger. Ito sa smartwatch tsaka yung power nito, ma-on din yan. Tsaka yung charger ni Mrs. dito sa loob, may charger dito eh. Ilagay ko. Yan, charger ni Mrs. mag-on din yan. May ilaw din tayo dito. Motion sensor yan. Dito rin nakakonect yan sa USB. Battery operated. Ito, nagcha-charge to kapag naka-on yung battery operated kasi yan eh. Nagcha-charge yan pag naka-on yung ilaw sa likod. Yung ilaw ko sa ilalim yan. Yung blue na yan, di lang masyado kita kasi maliwanag eh. Tsaka yung ilaw ni baby sa likod. Yan, on yan. Pag naka-on yung ilaw niyan, nagcha-charge din to. Okay guys, pakita ko yung
finished product. Salpa ko na to. Yun guys, gumana ang ating experiment. Ginawa nating dalawa ang input ng ating Pioneer head unit. Yan. Binuhay ulit natin yung original na input. Tsaka nagdagdag tayo ng isa pa dito. Para pag solo driving ako, madali ko i-access yung phone. Plano ko rin maglagay ng ano dyan, cellphone holder, para yan, rekta siya dyan, oh. Para hindi ako hirap i-access yung phone dito kapag nagkaroon ng problema. Si Mrs. kasi gusto nga niya, pag manunood siya ng YouTube dito sa head unit, kailangan connected yan dyan sa input. So pag manunood ka ng YouTube gamit ang web link sa Android, kailangan connected yan. So dyan siya magko-connect. Gusto niya, abot niya Kaya pagka doon nakalagay yan, syempre ang hirap mag-drive habang nag-aayos. So siya na mag-ayos kung gusto niyo manood. Ito YouTube, try natin. Yun solid. Mamaya try natin ilipat natin yung connection doon sa kabila. Ngayon, paano yan ililipat ko sa kabila? Dito ko nilagay yung splitter sa ilalim. Ito yan. Pag pinindot ko yan, tignan natin ilaw. Pag pinindot ko yan, wala na yan dito, disconnected na yan. Dito na mapupunta yan. Ayan, papansin nyo na wala na yung connection yan. Lipat ko lang sa kabila. Yan, nalipat ko na dito. Kasi nung pinindot natin, so nawala na to, namatay na to Napunta na dito yan, input yan. Try natin kung gagana. Okay. Yun. Umana din. Yun. Nalipat na natin dyan. Pag pinindot ko yan ulit, lipat natin dito, mawawala yan. Disconnected. Okay. Alright. Yan. Mapapansin nyo, dalawa yung USB connection dyan, diba? Yung isa dyan, power yan. Mag-on yung power nyan pag ito. Ito yung mga chargers ko itong pindutan na to. Yan. Yung relo, nag-off din mag-charge. Power bank, nag-charge din ako. Ayan. Nag-stop din mag-charge. Ngayon, pag inon ko yan, nag-charge yung relo, nag-charge yung power bank, charge din yung dito charger natin. Try ko ilipat para makita nyo. Ngayon walang connection yan kasi pinatay ko, nilipat ko dito sa ating original na input Ngayon pag dilipat ko na yan dito sa charging port, yun, charging na yan. Ayos. Yun, successful ang ating experiment. Splitter from one USB input sa head unit, ginawa nating dalawa. Yan. Hindi yan kaya ng sabay kasi hindi kaya ng power ng ating head unit, dalawa paganahin yan Hindi niya yan mare-recognize. Sinubukan ko lagyan ng mga hub, USB hub na tsaka splitter, hindi kaya. Kailangan talaga separate siya, hiwalay. So yun, nahihiwalay siya nitong splitter na to.
Lagay ko na lang sa link kung anong tawag dyan sa splitter niya. Successful tayo. Thank you, thank you. And guys, update. Nagamit ko na siya ngayong araw. Kaninang umaga natin yan kinabit eh, yung dalawang USB. Ngayon 4:22 PM na. Nagkaroon ng problem. Lumalabas overcurrent yung USB. Dahil yun doon sa power nito. Pag in-on kasi yung charger dito, yung ating splitter, nagkakaroon din siya ng extra current na nababato niya dito sa head unit. So ang gagawin ko, okay pa din, successful pa din. Mawawala na nga lang yung charging dito. Gagawin ko na lang tong head unit input. Tsaka ito head unit input pa rin to. So tatanggalin ko lang yung power dito. So ayun na, okay na. Okay na din siya gamitin. Magiging safe naman siya sa head unit. Try natin kung lalabas pa din yung error. Hindi ko pa natatanggal yung power pero pakita ko sa inyo. Ewan ko kung lalabas. Ito, dito ko nilagay yung transfer. Pag pinindot yan, malilipat yung input mula dito papunta doon or vice versa. Try natin. Press. Ayan. Tignan natin kung magkakaproblema tayo. Hindi siya kita kasi walang nakasaksak na gadget eh. Pero nagkaka-problem siya dyan sa power pagka pinipindot. Try natin. Nakabunot pala. Binunot ko kasi nagkaka-error eh. Yan, saksak natin. Yan o. Pagka pinipindot ko to, nagkakaroon ng power yung pati yung switch nagkakaroon ng power. So nababatuhan niya ng power. Yung power from head unit, nababatuhan niya rin tong switch. Nagsasalubong. So nagkakaroon ng problema. Di-disable ko na lang yung power natin dito para okay na. Yun lang. Ngayon paano ko tatanggalin yung power dito? Ito lang, bubunutin ko lang yung USB lang yan. On ko lang yung ilaw para may ilaw tayo. Ayan, ito lang yan connected lang yan dito. Generic connector lang to. Nakakonect yan sa dito, cigarette. Ayan cigarette lighter. Tapos mga USB extension lang yan. Ito, bubunutin ko lang to. Pag binunot ko to, ayan, wala nang power yun. Yan yung nagsusupply dito eh. Wala na yan. Pag in-off ko na yung ating splitter, patay na yung ilaw. Wala na yan. Kahit i-on ko to, kasi kanina pag in-on ko to, chargers yan, nag-on yan. Ngayon, hindi na siya nag-on. So okay na. Safe na ang ating head unit. Thank you.